Breaking news mga kababayan, sa gitna ng kasunduan, Donald Trump, bobombahin ulit ang Iran? Iran, isinara na naman daw ang Strait of Hormuz. At Syria, nagsalita na tungkol sa Hezbollah. Ngayon ay May 22, 2026. Matapos ang hindi magandang unawaan ng Israel at US nitong mga nagdaang araw, dulot ng pagmamatigas ng Israel na huwag itigil ang pag-atake sa Lebanon, unti-unting bumabawi na ngayon si Pangulong Donald Trump para muling ayusin ang relasyon ng US at ng Israel. Kung matatandaan, na-pressure si Pangulong Trump dahil sinisisi siya ng Iran sa hindi pagsunod ng Israel sa Lebanon ceasefire at nagbanta pa na walang patutunguhan ang kasunduan kung hindi nito masasawata ang Israel. Pero ngayon, bumuelta si Pangulong Trump sa Iran at sinabing kung hindi nila masasawata ang Hezbollah sa pag-atake sa Israel, muli daw nilang bobombahin ang Iran. Dapat pigilan agad ng Iran ang kanilang mga proxy sa Lebanon na binabayaran nila ng malaki para manggulo. Kapag hindi nila ginawa yan, aatakihin ulit namin ng matindi ang Iran katulad ng ginawa namin nung nakaraang linggo at mas matindi pa. Sinabi ito ni Pangulong Trump kung kailan nagsisimula pa naman na ang usapan ng US at Iran sa Switzerland para ayusin ang mga detalye ng kanilang kasunduang pinirmahan. Nasa Switzerland na ngayon sina US Vice President J.D. Vance, Jared Kushner at Steve Witkoff. Sa panig naman ng Iran, dumating sina Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi. Siyempre, nandoon din ang mga mediators mula Pakistan at Qatar. Pero bago dumating sa Switzerland, sinabi ng Iran na muli nilang isasara ang Strait of Hormuz para walang barkong makadaan dito dahil sinira umano ng Israel ang kasunduan sa patuloy na pag-atake nito sa Lebanon. Sabi ng Iran, kung sisirain ng Israel ang itinakda sa kasunduan, wala ring obligasyon ang Iran na buksan ang dagat ng Hormuz. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Army, ang Strait of Hormuz ay ganap na sarado na at walang barko na pwedeng dumaan dito. Hindi tinupad ng pamahalaan ng US ang kanilang mga pangako tungkol sa Lebanon. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is the North Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard North Navy. Due to the crimes of the Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered to not approach the strait. kung matatandaan, ibinalita namin sa inyo kahapon na muling nagpakawala ng malawakang pambobomba ang Israel sa Lebanon dahil sa pagkakasawi ng 4 na mga sundalong Israeli. Ang pag-ataking yon noong Biyernes at Sabado ang itinuturing na pangalawa sa pinakamatitinding atake na ginawa ng Israel sa Lebanon mula nang magsimula ang digmaan. Gumanti naman ang puwersa ng Hezbollah at nagpakawala ito ng humigit kumulang 50 rockets laban sa ilang mga bayan sa northern Israel. Ang sabi ng US, kapag hindi daw naging maayos ang usapan, magpapataw ang Amerika ng toll fee sa lahat ng mga barkong dadaan sa dagat ng Hormuz at sila na rin ang magsisilbing pulis sa Middle East kung saan sisingilin nila ng 20% ng kita sa mga langis ang mga bansa sa gitnang silangan. Sabi pa ng US, sila na ang hahawak sa Strait of Hormuz at papasabugin pa nila ang bansang Iran. Pero nilinaw ng Central Command na hindi naman daw totoong isinara ng mga Iranians ang Strait of Hormuz. Nananatili pa rin daw bukas ito. Pero lumabas sa mga ulat na natakot na naman ang mga barko na dumaan matapos ang announcement ng Iran. Noong linggo sa katunayan, June 21, 5 barko lamang sa 26 na barkong nakita ang matagumpay na nakatawid sa strait. Pero posible ding may iba na pinilit na dumaan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang mga signal para wag silang madetect. Hindi naman nagpasindak ang Iran sa pinakabagong mga banta ni Pangulong Donald Trump. Sa isang post sa social media, sinagot ng Iranian Speaker of the Parliament ang banta ni Trump. Hindi ba nila naiisip na kung talagang gumagana yung mga pagbabanta nilang yan, hindi sana sila ganito kadesperado ngayon?
Hindi kami natitinag sa mga banta ng US. Mas mabuting bantayan nila yung kanilang mga bibig. Handa ang aming sandatahang lakas na kumilo sa ibang paraan. Kahit ano pang sabihin nila, kami pa rin naman ang kumikilos. At dahil sa pagbabanta ni Pangulong Donald Trump, ayon sa mga bali-balita, nagalit daw ang mga delegado ng Iran na noon ay nandoon na sa pagpupulong. Nag-walkout sila sa negotiation room bilang pag-aalsa sa sinabi ni Trump. Dahil dito, kinausap ni US Vice President J.D. Vance ang punong ministro ng Pakistan para kumbinsihin ang mga Iranians na bumalik na sa mesa. Kinausap naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif ang mga delegado ng Iran at nakumbinsi niya sila na ituloy ang pagpupulong. Ayon sa mga mediators, maayos namang nagtapos ang usapan ng araw na yon at naging positibo rin ang mga resulta nito. Nagkaroon umano ng preliminary approval para payagan ang Iran na ibenta na sa world market ang kanilang produktong petrolyo at petrochemical. Napag-usapan din ang ganap na pag-aalis ng US blockade sa Strait of Hormuz at ang pagre-release ng ilang frozen assets ng Iran. Nagkaroon din ng initial agreement tungkol sa pagpayag sa Major Reconstruction and Development Plan para sa muling pagtatayo ng Iran, isang proyekto na nagkakahalaga ng $300 billion. Pero dahil preliminary approval pa lang ang mga ito, dadaan pa ito sa 60 days na pag-uusap bago gawing ganap na pinal at aprobado. Kaya maliban sa mga nakaraang buwan, kahit kailan ay hindi pa nagkaroon ng ganito kataas na antas ng pagpupulong ang pamahalaan ng Iran at Amerika. Ang ipinapagawa sa amin ng Pangulo ay buksan ang isang panibagong serye para baguhin ang aming relasyon sa mga tao sa Iran sa pamamagitan ng pag-aabot ng aming kamay na tanda ng pakikipagkasundo. Isang mensaheng nagsasabi sa mga taga-Iran na kung handa ang kanilang pamunuan na itigil na ang pagiging promotor ng kaguluhan sa rehiyon at kung handa silang talikuran ng pangmatagalan ang kanilang ambisyon na magkaroon ng nuclear weapon, handa ang Estados Unidos na baguhin ng lubos ang relasyon nito sa kanilang bansa. Kung tutuusin ay napakaganda na ng alok ng Amerika sa Iran na maisa sa katuparan lamang sa isang kondisyon. At yun ay kung isusuko ng Iran ang kanilang proyektong nuklear at bibitawan na ang mga materyales na gagamitin sa paggawa nito gaya ng uranium. Pero muli na naman daw nagmatigas ang Iran, partikular ang Pangulo ng Iran na siyang pumirma pa naman sa kasunduan. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, hinding-hindi umano nila isusuko ang kanilang karapatan na paramihin ang kanilang uranium enriched. Inshallah, ang samahang yan ng mga negosyador ay magpapatuloy sa negosasyon ng may lakas. Ang mga bagay na isinulat ay bunga ng sama-samang gawain. Nagtutulungan tayo sa isa't isa para makuha natin ang ating mga karapatan at kalayaan ng walang anumang pamimilit, pang-aapi o paghamak. Hindi namin isusuko ang aming karapatan sa pagpapayaman ng uranium at mapipilitan silang tanggapin yun. Alam niyo kung anong sinabi nitong tinatawag na Pangulo ng Estados Unidos? Bumaligtad siya 180 degrees. Noon, sinasabi niyang dapat sumuko ng walang kondisyon ang Iran, na wala silang karapatang gawin ito o gawin yon. Pagkatapos, nagbigay siya ng talumpati uli at sinabi na may karapatan na ang Iran na gawin ito, may karapatan silang magkaroon ng ganito. Sa madaling salita, bumaligtad siya ng 180 degrees sa dati niyang posisyon at sa huli, tinanggap na rin niya na hindi nila pwedeng baliwalain ang ating mga karapatan. Samantala sa Lebanon, tila patuloy pa rin ang bakbakan kahit nagkasundo na ang dalawang panig na muling buhayin ang ceasefire. Sabi ni Pangulong Trump, kinumbinsi niya daw ang Israel na bumalik sa ceasefire matapos ang nakakakilabot na pag-atake ng Israel nitong nagdaang weekend. Pero ngayon, muli na namang nilusob ng Israel ang Majdal Zone sa southern Lebanon at kinubkob ang isang napakalaking tunnel na ginawa ng mga Hezbollah. Ang nasabing tunnel na may habang 200 metro at lalim na 25 metro ang ginagamit umano ng grupo para magpakawala ng mga rockets laban sa Israel. Nasa 20 miyembro ng Hezbollah na kinabibilangan ng 10 miyembro ng Radwan Force ang patay sa engkwentro bago masakop ang tunnel. Pinag-iisipan na ngayon ng IDF kung ipagkakatiwala nila sa Lebanese Army ang pag-handle sa naturang tunnel. Sa kabuuan, mas naging tahimik ang Southern Lebanon kahapon kumpara noong June 20.
Nag-utos kasi si Prime Minister Benjamin Netanyahu na mag-switch muna sa defensive mode ang IDF. Sagot yan ng Israel sa nagaganap na usapan ngayon sa Switzerland. Naniniwala ang puwersa ng Israel na napakarupok lang ng ceasefire, kaya't sinabihan ng IDF commander ang lahat na maging handa para sa anumang military operations. Sabi pa ng IDF, hindi na dapat umano maulit ang nangyari sa October 7 massacre kung saan napabayaan ang mga kalaban na magkaroon ng puwersa sa mismong border. Nagkaroon din ng sagupaan sa paligid ng Nabatie, partikular sa Ali Al-Taher Ridge at Tebnit kahapon, pero hindi naman ito nag-escalate. Nagkaroon din ng pagganti ang Hezbollah pero wala namang bagong ulat ng casualty. Gayunman, nilinaw ng Israel na hinding-hindi nila aalisin ang kanilang puwersa sa Lebanon hanggat hindi umano nila nakikitang ligtas na sa mga kamay ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga kababayan sa norte. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Sa nakalipas na taon, gumawa tayo ng 2 malalaking operation with dogs at roaring lions. Binuo natin ang mga operasyong ito para alisin ang immediate threat ng paglipol sa atin mula sa evil regime ng Iran. Sa katunayan, bago kami kumilos, meron na silang nuclear weapon at handa na silang gamitin yon. Nangangako ako dito mismo sa harap ninyo mga mamamayan ng Israel at naninindigan ako sa inyo. Ang State of Israel ay hindi magiging isang pansamantalang bahagi lang ng kasaysayan. Matatag tayo sa ating mahalagang interes. Nakamit na natin ang tagumpay at hindi natin pwedeng isuko ito. Mananatili tayo sa security zone sa Timog Lebanon hanggat kinakailangan para maprotektahan ang mga mahal nating mamamayan sa Hilaga at sa buong bansa. Bilang punong ministro ng Israel, naninindigan ako dito ng may buong katatagan at walang sino man ang makakapagbago nito. at sa isa pang talumpati, nilinaw din ni Netanyahu na kahit kailan ay hindi siya nadiktahan ng Pangulo ng Amerika gaya ng sinabi ni Trump na lahat daw ng utos niya ay ginagawa ni Netanyahu. Ni hindi rin daw totoo na lahat ng sabihin ni Netanyahu ay sinusunod ni Trump. Araw-araw, alam nyo, sa United States, lagi nilang sinasabi na ginagawa daw ni Pangulong Trump lahat ng hinihingi ko sa kanya. At dito naman sa Israel, sinasabi nila na ginagawa ko daw lahat ng sinasabi niya. Well, walang totoo dyan. Kami ay mga pinuno ng mga malalaya at proud na mga bansa. Naninindigan kami sa aming mga interes. Ako ay naninindigan sa interes ng Israel. Lungkot, panghihinayang at pagluluksa naman ang nararamdaman ngayon ng mga mamamayan sa bayan ng Nabatie sa Lebanon. Matapos balikan ng ilan sa kanila ang kanilang mga ari-arian dito. Isa sa mga bumalik dito ay isang negosyante na nagtayo ng roasting facility at warehouse para sa kape na itinayo pa niya noong dekada 70. Pero ngayon ay halos maiyak siya nang madatnang wala nang natira dito. Siya at ang iba pa niyang mga kababayan ay sinabihan ng Lebanese Army na wag munang bumalik sa kanilang bayan dahil sa panganib na baka muli na namang lumabag ang Israel sa usapan at muling bombahin ang kanilang lugar. Samantala, sumagot naman ang Syria tungkol sa panawagan ni Donald Trump na sila na ang umasikaso sa problema ng Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa Pangulo ng Syria na si Ahmed al-Shara, hindi daw sila makikialam sa kaguluhang kinasasangkutan ngayon ng mga Hezbollah. Alam niya na hindi pa nakakagulapay ng husto ang kanyang bansa mula sa ilang taong kaguluhan at pagkawasak na nangyari sa kasaysayan nito. Kaya sa ngayon, walang intensyon ang Pangulo ng Syria na muling pumasok o ipasok ang kanyang bansa sa anumang armed conflict. Wala kaming layunin kundi ang kabutihan para sa aming mga kapatid sa Lebanon. At wala kaming hinahangad kundi ang isang masaya at maayos na buhay para sa kanila. Pwede namang humingi ng tulong sa Syria sa paghahanap ng ligtas na landas tungo sa solusyon. Pero hindi yan nangangahulugan ng digmaan. At hindi rin ito katulad ng dati noong panahon ng lumang sistema na may impluensya ang Syria sa Lebanon. Kailangang mapanatag ang Shia community at dapat ding magkaroon ng lugar ang mga Hezbollah. Pero sa ngayon, meron kasing ilang mga bansa ang nakatingin sa kanila bilang bahagi ng hanay ng Iran. At may malaking panganib doon. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!